Pero ano ang ginagawa ninyo? Partikular, ikaw, Rodrigo Duterte. Napakaingay mo. Sinisira mo ang maayos na pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Simple nga lang naman ang gusto namin ipaalam sa iyo eh. Yung mga pag-iingay mo ngayon, ano ba nagiging basihan mo dyan? After all, naging Pangulo ka sa loob ng 6 na taon. Anong ginawa mo? Ang ingay-ingay mo ngayon, ayaw na ayaw mo puno sa People's Initiative. Pero sa iyong termino, hindi lamang economic provisions ng ating constitution ang gusto mong baguhin, kung hindi ang forma ng ating gobyerno. Isinulong ninyo ang federal form of government. Tapos, ito kayo ngayon, porket merong People's Initiative na tapos na at hindi na nga dapat pag-usapan dahil sabi ng Commission on Elections, itigil na, suspendido na ang pagtanggap sa anumang proseso na ginagawa ng People's Initiative. Pero ano ang ginagawa ninyo? Pinalalabas ninyo sa taong bayan na kasalanan pa ito ng Pangulong Bongbong Marcos? Bakit? Sino ba ang maapektuhan, by the way, kung matuloy ang People's Initiative? Hindi naman kayo eh. Tayo lahat. Pero maganda ang patutunguhan nito kasi ang layunin nito, economic provision na mabago. Pero dahil nga po mga sakim kayo sa kapangyarihan, nag-a-advance kayo kagad mag-isip. Iniisip nyo kagad na ang forma ng gobyerno mababago. At sa forma ng gobyerno na yan, baka maitsapuera ang vice-presidente. Yun ba kinakatakot ninyo? Na totally mawala na kayo sa eksena at mawala na kayo ng kapangyarihan? Ibig sabihin, mga ganid talaga kayo sa kapangyarihan. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo, mga Duterte. Lalong-lalo na yung pulong Duterte, 51 billion pesos. Ang kapal ng pagmumukha mo. Kinumpirma yan ng DPWH na yan ang naging pondo mo sa iyong distrito. Pero ano ang nangyari? Hanggang sa ngayon, patuloy na binabaha ang inyong region, partikular ang iyong distrito. Saan mo dinala ang 51 billion pesos? Ito pong 51 billion pesos na ito ay naging pondo po ito ng 1st District ng City of Davao noong 2020 hanggang 2022. Originally, the proposal for the National Expenditure Program allotted to the 1st District of Legislative or the 1st Legislative District of Davao City ay naglalaro lamang sa 3 billion pero napakalaking halaga pa rin ito hanggang 10 billion pesos. Sacred cow na nga kung tawagin yon. Bakit? The relative budgets of each legislative district, we have more than 250 legislative districts sa ating bansa, ay naglalaro lamang sa 500 million to 1 billion pesos. Yet, itong si Paulo Duterte, dahil sacred cow po ito, ang naging pondo nito ay agad hindi bababa sa 3 billion pesos. Pero hindi pa marunong makontento. Bakit? Instead na tanggapin na lamang ang proposed budget para sa kanyang distrito ng Malacanang, special na nga siya, hindi pa nakontento, ininsertan pa ito ng several billions of pesos kaya umabot po ng 51 billion pesos. Let's compare this, mga tol. Ang budget po ng Cebu City sa isang taon para po sa kanilang pamamahala, ibig sabihin, lahat-lahat na nandyan, pamamahala na ng isang locality, ay nasa 10 billion pesos lamang. Di hamak na mas malaki ang pondo nitong isang kongresista lamang na kung tutuusin, tagagawa lamang ng batas at hindi nagpapamahala sa kanilang district. Anong nangyari? Kaya kayo napagsasabihan tuloy na waldas. Waldas kayo, kayong mga Duterte. Pero hindi man kayo dinirektang sinabihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa aking interpretasyon, kayo ay isang waldas sa pondo ng bayan.